Sa pagbabalik nga nila Stephen Curry, Draymond Green and Andrew Wiggins, marami ang umaasa na kanilang matatalo at magiging practice game na lamang itong kanilang laban versus Toronto Raptors. Pero mga idol, nahirapan sila at sumasabay na lamang sila sa score. Marami ang nakapansin na ibang-iba na itong Golden State Warriors kumpara sa mga nagdaang taon. Ang Golden State Warriors sa ngayon ay nahihirapan ng maka-close out ng laban. Kung noon ay kanilang tinatambakan ang kalaban sa fourth quarter, especially sa mga clutch moments, ngayon hirap na silang makalayo. Definitely nagko-collapse nga ho ang kanilang opensa sa mga huling minuto. Somehow, marami din ang nag-i-struggle sa kanila, kasama si Buddy Hield at Dennis Schroeder. Samantalang yung kanilang mga batang players na sina Kuminga and Podziemski ay injured pa din. Ngayon mga idol, magtatapos nga ho ang kanilang road trip game sa Minnesota Timberwolves naman. For the first time ay nasa under 500 na ang Golden State Warriors. Inaamin naman nga ho ni Coach Steve Kerr na siya mismo ang mayroong kasalanan kung bakit nag-collapse yung kanilang opensa at depensa laban sa Toronto Raptors. Ang laban na kung sa papel ay kanilang matatalo sana. Kaso bigo silang magawa yon. Sa ngayon, ang pag-execute ng malaking trade o blockbuster trade ang kanilang pag-asa na lamang para magkaroon pa ng pagbabago itong kanilang kupunan. Mayroong malaking problema ang kinakaharap ang Milwaukee Bucks sa ngayon. Kahit na sila'y nasa pang-anim na posisyon, hindi pa rin mga idol nangangahulugan na malinaw na yung kanilang daan patungong playoff. Dahil mayroon pa silang mga pagsubok na kakaharapin. Kung kanilang natatalo ang mga mahihinang kupunan o yung mga average na team, ngayon naman mga idol, laban sa Cavaliers, Boston Celtics at New York Knicks, wala pa rin silang panalo. As of now, ayon sa datos, ang Milwaukee Bucks ay mayroong kartadang 0 win and 8 losses laban sa tatlong ito. Tandaan mga idol na big deal po ito kung saan posible nilang makaharap ito sa playoff kung sila'y makakapasok man. Ayon pa nga kay Giannis Antetokounmpo, we gotta get our stuff together. Simple as that. Those are the top 3 teams and we played horrible against them. Hindi raw maganda yung kanilang execution, yung kanilang nilalaro laban sa mga ito. Kaya sila'y nahihirapan. Eto mga idol, ang isang ebidensya na nagte-text habang nasa laro itong si Jontay Porter para makapagbigay alam sa kanya mga kasama na siyang tumataya para sa kanya. Wala nga hong mintis itong si Porter sa pag-update sa kanya mga kasama at ayon pa dito, I don't know if I'm gonna play much more. Not starting second half, but if it's garbage time, I will shoot a million shots. So definitely pinapaalam niya dito mga idol na kung anuman ang mangyayari ay pwede siyang tumira ng marami na pwede maging advantage sa mga kasama niya para tayaan kung anuman ang posibleng resulta o mangyari. Maski nga ho nung siya nasa locker room ay nagte-text pa rin siya patungkol sa kanyang status. As of now, banned for life itong si Jontay Porter sa paglalaro ng basketball sa NBA. Hindi na nga rin siya pwedeng maglaro sa overseas o sa Europe o kung anumang liga sa labas ng bansa sapagkat wala ng visa ang kanyang passport. Sa ngayon, mayroon nga rin tinatawag na Jontay Porter Rule kung saan hindi na nga tatanggapin ng mga kapartner ng NBA sa kanilang negosyo ang mga pagtataya sa mga manlalaro na mababa ang sweldo o yung mga 2-week contract or 10-day contract para maiwasan na ang mga gantong estilo.